Puhing Santos, welcome sa tuwa karon nga special nato nga edition. Uban ka nato si Ma'am Fidelis, Ma'am Bibi Rose Gomez. Mo na akong nanay diri sa Cebu, may mami, no? Sa diha nga siya mao'y nahimog yun, mao ni nagbuhi nato, mao ni nagsagop nato when during my mission sa Archdiocese of Cebu. Unya karon adlaw mo ika 81st birthday ni Ma'am Gomez. Mayong happy birthday ni, happy birthday. Thank you so much. Okay. Thank you. Now, nini karon ato ning gitagaan og special nga pagbisita aron usab kay siya mauna ang the lone survivor sa Sunrise World Transformation Officers. Ang Sunrise World Transformation gipundar kana pinagi ni Bishop Emeritus Felix A. Safra from Bohol gida sa Santo Rosario Pares. Unya ang balay sa akong nahugog inahan diri sa Cebu tapad sa balay ni Bishop Christian Well, di ba? Mm-mm. Christian Well sa Mini Rosario Extension, no? So mao ni nagkasuod si Bishop Christian Well, very disciplinary bishop sa Diocese of Talibon. Now, niya kita karon kay mi hatag tag courtesy mo greet sa imuhang pagsaulog sa imuhang birthday 81st, no? O labaw sa tanan pagbanhaw sa atong misyon sa Sunrise World Transformation. Di na nga itong mga kauban ito, nga itong way back sa 1995, no? 95, 96, 97, no? 96. So, mao man tong pagka 1996, mao man to ang pagdeklarar nga year of discipleship, radical discipleship, di ba? Nya 1997, year of the Christ, God the Son. 1998, year of the Holy Spirit. 1999, year of the Father, no? So ngadto na sa Holy Trinity by the year 2000. So ang main point ni mao nga agatong mga kauban kaniadto si pulos na nangamatay, no? Mga officers. Oo, ang spiritual director namo si Binghay. of course si Monsignor Esteban Binghay. Siya mo itong director overall sa Santo Rosario Pares. Ang atong sensor nihil obstat, no, sa atong mga libro si Monsignor Adelito Abilia, no. Unya ang atong spiritual nga sa church, no, ang atong officer nato si Brad Joe Tumarong. Mao no'y pinaka right hand ni Soc Fernandez, si Joe Tumarong. Mao na nga matag lecture nato sa Santo Rosario Pares attended by daghan nato nang ni attend, no? Mga principal sagad ha? Mga lawyers, no, mga nagkadaiya nga mga so Fidel Cuan, no, attorney, no. So daghan pa ning sakop niini o nagkadaiya nga mga religious movements, no, renewal movements, religious organizations mitambong sa atong Sunrise World Transformation Seminar sa Santo Rosario Pares. Okay. Now, nining puntuha karon ang kinsa pa toy uban nato nga mga kauban si anging Antonia Torres, halos tanang simbahan sa Cebu na membro siya, no? Grabe ka religious. Ma'am Teresita Katipay. Zoraida Flores, no? O Rebecca Didusen, no? Unya ilabihan kadaghan diya pa si Brad Wenceslao, no? Wenceslao, no? O yang asawa ya si Ma'am Teresita, no? So pulos na nga may atubang na sa Ginoo. So si Ma'am Gomez siya mo economic officer sa Sunrise World Transformation. Maura ang bugtong survivor ni karon sa Sunrise World Transformation. Ang yes. So kumusta kami unsa may imuhang mga unsa may imuhang sitwasyon diri sa Argao kay back home na siya gikan sa mission sa Cebu.
no? Sa Cebu City. Kumusta karon? Mauna yung padayon ko gihapon sa akong kuan. Tahar sa Ginoo. Labi na kang Mama Mary. Nagpakuan ko napadayon ko sa akong devotion sa 2,000 Hail Marys. Oh, Devotion 2,000 Hail Marys. Okay. Mm. Now, miari ako nimo karon alang sa pag-result kay ang agato ang mga kaparian labi na kay dito sa parokya sa Virgen sa Casina ang PPC President miduol ka na to nga unsa bay ika-komentaryo sa CFD kabahin sa structure ron sa Paris Pastoral Council nga ang LGBTQ gi-appeal as officer sa Paris Pastoral Council na-appeal na kunya sa diha nga ito nang discuss gidayag sa Divine Mercy Crusaders led by Dr. Rene Joseph Belucer o sa mga crusaders sa Luon nga dikapi ka na sa Diocese of Tagbilaran sa second synod. Ang pangutana ni nakadungog ka ba na kanang maong procedure nga mga LGBTQ A+, no? Matod pa ni Dr. Rene Joseph Belucer, it's a global gay agenda. Pangutana, mao ba paninahitabo sa mga Paris Pastoral Council diri sa Cebu? Nakadungog ka ba? Wala mo? Wa ba? Wala. So sa ato pa sa Diocese of Tagbilaran lang ni? Maura. Ha? Wala man na sa Cebu. Wa ba man nila wa nila i-promote, wa nila Wala. ihimo ang officer? Wala. Wa, no? Unya dito sa Diocese of Tagbilaran, gisit up jud nga gikan sa diocese ngadto na sa parish, ngadto na sa chapel nga dapat naa joy officer nga bubarog sa LGBTQ. Asa ka? So karon ang pangutana, so akto na nga gi denounce and we quoted several provisions diya mismo sa Catechism of the Catholic Church, especially sa paragraph 2333 nga gidayag nga man should accept his sexual identity as man, woman should accept his sexual identity as woman. O si San Pablo mingon sa 1 Corinto 3:17 nga ayaw guba ang lawas, kay kining lawas templo na sa Espiritu Santo. Nang karon ang director sa Diocesan Bible Apostolate midefensa nga matud pa niya nagsunod ra sa papal infallibility. In other words, nagsunod ra ang Diocese of Tagbilaran sa maong kamanduan ni Pope Francis. Diin nakapirma niya ng fiducia supplicans. O kanang fiducia supplicans gipirmahan ni Pope Francis nga pwede ang mga pare mo hatag og blessings ngadto sa same-sex unions o same-sex relations nga magtiayon bendisyon ni sila. Niining punto di issue nga atong pagahisgutan karon. Correct ba si Pope Francis kay matud pa sa diocesan director sa Bible Apostolate na papal infallibility kay katudluan man ni Pope Francis nga blessingan kining same-sex. So dili sa wayon ug musa ilang giapel sa structure sa dining diocesan structure nga nahimong officer ang LGBTQ kay lagi nagsunod kang Pope Francis. Nining puntuha ang isyu karon mao. Ikaw may una nako sa duyan ni 81 years old. Nakadungog ka ba sa mga Santo Papa gawas ni Pope Francis nga nag-promote ni ining Rainbow Coalition Wala LGBTQ? Nakadungog ka wa? Wala gyud. Ha? Wala gyud pinadunggan. Sa ikaw man gyud una sa duyan kay ikaw may
punuan, ikaw mo very active sa renewal movement, sa charismatic, sa Holy Face, lang kada iyang mga devotion sa Santo Rosario Parish nga mo nay sentro gyud sa renewal movements in the Visayas and Mindanao. Nining putuha karon, nakadungog ka ba nga dunay mga mga Santo Papa gawas ni Pope Francis? Wa gad ko kadungog nga nag-promote ni ini. Wala yun. Wala. Karon, kinsa ramang Santo Papa ang imong nadunggan nga nag-promote niini karon nga Rainbow Coalition nga ang badge himuong laki, ang laki himuong badge. Kinsa mang Santo Papa ha? Francis. Sa iyarang panahon, di ba? Sa iyarang panahon. Ikaw isip maingon nato nga hingkod nga church leader kani gisagup na kini sa mga diocese Tagbilaran, and it was unfortunately during the time of Bishop Alberto Oy nga siya nay Archbishop sa Cebu. So pagkaibaw nako nga mao din gisit up na malandong ko ay reflect nga no ba nga pag-abot ni Archbishop Oy sa Cebu, gitagbo man siya within the week sa duha ka dagko nga kalamidad. Dinamdom ka? Mao. Ha? Mao to. Una, di ba, linog to una? Linog sa bugo. Linog, di ba? Bugo. Linog sa bugo. Yes. Di ba within the week, magka-following day, Sa pag-abot niya? Linog. Oh. The following day, gitagbo sa linog. Mao. Grabe. Mao. Unya, pag uman pag dito, lunok, harvest yun ang mga kabalayan sa talisay. Mao. Ha? So, di ba? Now, nining putuha, unsa kay mensahe sa Ginoo? Unsa kay mensahe? So, karon ang pangutana ni ini mao, tubaggo na to. Kay matud pa sa Diocesan Apostolate, sa Bible Apostolate Director, sa pare, no? Mingon siya nga, will you believe papal infallibility? So, akong gidayag nga, yes, dili masayop ang Santo Papa sa pagpanudlo sa faith and morals. Niya mingon siya, karon kay same-sex blessings, kini mga LGBTQ gi-acknowledge man na sa simbahan, it pertains to morals. Therefore, kay gidawat na sa simbahan ni Pope Francis ang LGBTQ nganong supakon man. Unsa may mong ipatubag? Kay faith and morals man na. Sa to pa, balido na sa panahon ni Pope Francis. O kay niini karon do na may dokumento nga fiducias supplicans mo'y gisunod sa mga kaobispuhan o kaparitan. In other words, mao na nga ang mga pare perting sagupa nga gihimong officer sa simbahan ang maong kahupungan. Unsay imong ikadayag ni ini? Is it correct o destructive to the church? Is it moral o immoral? Para na ako namuran. Ha? Kusga ko namin kaya babati sa itong mga kaigsunan? Immoral para na ako kay wala mong good na i-accept yun sa puhan legally. Oh. Church of so Pope Francis raman yun mo ay nabuot ani tanan. So para na ako it's really illegal ang pagkuhan promote ani nga kuhan kaning LGBT sa simbahan. That is immoral. So not acceptable sa church. Okay. Now, nining puntuha karon, that is pila ka Santo Papa. There are 267 popes. 267 ka mga Santo Papa. It is an admitted fact ninyo nga mga kaparian. Labi na ninyo diha sa Diocesan Apostolate, no? Nga Bible. Nga nining putuha, it is an admitted fact nga within Pope Francis iya na nga gisagop. Pero ang pangutana, is it moral or immoral? Is it doctrinal? Ikaw may nagkasagop sa mga gitudlo sa mga previous nga mga Santo Papa gikan ni Saint Peter
handed down ngadto na ni Pope Saint Pope John Paul II ngadto na ni Pope Benedict XVI. Unya nining puntuha, unsay imong ikadayag niini? Sa to pa, si kuan po Francis maura man gyud promote ani. So para nako it's not acceptable sa church. It's illegal. Kay wala man gyud na ang kuan taga priority sa simbahan. Kang iyang kuan ang LGBT nga mahimo nga acceptable diya sa church, no? So iyahara ng pagbuot kung kinsa man ang mukuan ani mudawat ani nga kuan officer kana pagbuot na dili na sa pagbuot sa Ginoo kundi pagbuot na sa Satan. Karon atong tubagon ang giingon ni Father Julius Lopot. Siya man ang maoy diocesan director sa Bible Apostolate sa Diocese sa Tagbilaran. Mingon siya nga in view of the fact nga dunay infallibility ang Santo Papa. So sa pag-recognize ni Pope Francis to the fact nga gisagop ni sa mga kaobispuhan ug kaparian hangtod nga ilang gi-institutionalize ang active participation nining Rainbow Coalition in the management, pastoral care, pastoral nini karong management sa Parish Pastoral Council diocese ngadto na paubos sa niini karon nga chapel. Ang iyang isyu mao nga papal infallibility sa ato pa kay gidawat na gi-appeal na ni Pope Francis ang same sex. Sa ato pa papal infallibility dili man masayop. Unsa may imong ipatubag sa ato pa, imo bang ipasabot nga nasayop si Pope Francis nga naa may giingon nga papal infallibility nga ang Santo Papa dili masayop in faith and morals, nya bahin man na sa faith and morals nga di man masayop ang Santo Papa, infallible man unsaon man na pagtubag nga mituo man ang kaobispuhan o kaparian nga misunod sa Santo Papa kay lagi dili masayop kay papal infallibility. Sa may mo katubag ra sa panilang gituan ang Francis gyud nga kuan. So ito ba mituo sila ni Pope Francis? Wala sila motuos Ginoo. Wa na sila motuo sa mga Santo Papa gikan ni San Pedro hangtod na ni Pope John Paul hangtod na ni Pope Benedict XVI. Si Pope Francis sa mo ilang gituan. Kaya mo ay nabubuot ana. Ha? Okay. Now, ni ami ang atong ang mga pamalandong, no? Dinhi the main issue karon mao Pope Francis versus 266 popes. Kay 267 man ka mga Santo Papa. So, usa ka Santo Papa si Pope Francis ra mao may pabor niini kinsabay sundon sa mga kardinal sa kalibutan. Kinsabay sundon sa mga archbishop sa kalibutan. Archbishop Alberto Oy. Kinsabay sundon sa mga obispo sa kalibutan. This is now a challenge ni Bishop Gerardo Saco. Bag-o ng obispo mi sa Tagbilaran. Diocese of Tagbilaran, no? Mao ni pinakaisog na obispo. Pinakaisog ni, no? No fear. Hopefully siya mo pa buhagay ni ini sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. So, the issue, kinsa pa kasundon? Si Pope Francis, nga mao'y nag-promote ni ining Rainbow Coalition. Unya, dito labas sa April this year, no? Dagahimo na og gitawag og rainbow nga parang gasaulog sa lagpista celebration. Asa ka? Quezon City. Laban, no? Laban, rainbow. Pride laban rainbow dito sa Quezon City. Gipakadak-an nining tanan. So ang pangutana mao, kinsabay sundon ang Catechism of the Catholic Church nga maoy gipas sunod sa
266 nga mga Santo Papa sa kalibutan. Ang 2000 niya sa Catechism of the Catholic Church paragraph 2333 nga man should accept his sexual identity as man, woman as woman. Pero karon gidawat ni Pope Francis nga mahimo ra og unsay imuhang sex, blisingan lang sila. Asa ka? So nini putukin sabay sundo ninyo. Mo na pangutana. Ha? Ang original yun mo, Ha? yun na ang original yun na po, itong sa unang mga pop nga, mo ay nagkuan na una, nagtukuan ni sa una, mo orag niya itong sundon, dili Okay. kay ang bago karon. Atong patubagon mi si Pope Leo the 14 na siya ruling kabahin ning gihimo ni Pope Francis nga same-sex blessings. Gi-interview siya. Correct ba tong gihimo ni Pope Francis o dako tong error? Was it a famous nga gihimo niya o infamous? Dili maayo ang iyang gihimo. Niya ang ruling niya. Gi-reverse ni Pope Leo the 14. Ani ano? So atong paminawon ang maong interview o report mismo. Mao niya itubag si Pope Francis, si Pope Leo the 14, no? Niya, okay? Kaidol, mo ni nag-viral nga iro mga kaidol. Okay, ato ning Birthplace. okay. So niya ang maong ato ning klaruhon kay gipadayag gyud mismo ni Pope Francis. Ni Pope Leo the 14 nga dakong sayop ang gihimo. Niya ang maong pagpadayag. Okay? Niya ang maong pagpadayag. So ato ni nga ipatinaw nga ilabihan gyud ka dakong sayop ang gihimo, no? Ilabihan ka dakong sayop ang gihimo. So paklaro kini ni Pope niya karon, no? Ni Pope. So niya karon ang maong pagpadayag ni Pope Leo the 14. Okay. Such as justice, equality, freedom of men and women, freedom of religion, that would all take priority before that particular issue. The Holy See has already spoken to the German bishops. The Holy See has made it clear that we do not agree with the formalized blessing of couples, in this case homosexual couples as you ask, or couples in irregular situations, beyond what was specifically, if you will, allowed for by Pope Francis and sects, in this case homosexual couples as you ask, or couples in irregular situations. So tinaw o klaro ha nga gidayag ni Pope Leo nga we do not allow this same-sex blessings nga gi-allow ni Pope Francis. So sa iya karon nga pagdumala ni, he declared nga we do not allow, iyang gidayag nga dili na mao. Kung gitugot na ni Pope Francis sa iyang pagdumala as a Supreme Pontiff, we do not allow. Balik ko na to ha. Balik ko na to ni. Okay, so niya ang tinaw ni Pope Leo. Beyond what was specifically, if you will, allowed for by Pope Francis in saying all people receive blessings. When a priest gives a blessing at the end of Mass, when the Pope already before that particular issue, the Holy See has already spoken to the German bishops. The Holy See has made it clear that we do not agree with the formalized blessing of couples, in this case homosexual couples as you ask, or couples in irregular situations, beyond what was specifically, if you will, allowed for by Pope Francis in saying all people receive blessings. When a priest gives So unsay gidayag, we do not allow. We do not allow. So ang iyang gidayag nga kung panahon ni Pope Francis it was allowed, ha? Kung gi-allow, gitugot kadto, then sa iyahang panahon we do not allow. Klaruhon kini nato ha. Klaruhon kini nato nga we do not allow.
Sumao kana ang gipatin-aw ni for Pope that particular Leo. issue. The Holy See has already spoken to the German bishops. The Holy See has made it clear that we do not agree with the formalized blessing of couples, in this case homosexual couples as you ask, or couples in irregular situations. Yeah. Okay, we do not agree. We do not agree. So klaro na kana. Nya karmo diha sa Bible Apostolate, Father Julius Lopot, no? Unsa may inyong ruling diha? Inyong dipinsahan ninyo si Pope Francis nga infallible, inyong dipinsahan nga wa masayop niya ang atuang clarifications. Tinuod nga dunay papal infallibility. Nga dili masayop ang Santo Papa sa pagpanudlo sa faith and morals. Kana siya insofar as the substance is concerned. Unsa bay unod sa pagpanudlo, faith gani and morals, then that's the substance. But tanan bang panudlo sa faith and morals correct ang Santo Papa di masayop? No, it's not absolute. Mahimo nga masayop ang Santo Papa. Sama karon sa iyang gitudlo nga same-sex. Murag gi-promote na hinuon. Ha? Now, unsa pa di ay ang reglamento para dili masayop ang Santo Papa? Para dili masayop. Na safety measure para ma-invoke ang papal infallibility. Kinahanglan, doon ay tulo ka requisites. Kinahanglan nga ang pagdeklarar niya na anything nga i-declare sa Santo Papa, kinahanglan ang Santo Papa is legitimate Pope. Kinahanglan siya legitimate Pope. So ang pangutana, is Pope Francis legitimate Pope? Meaning, pag-resign ni Pope Benedict, tinud-anay ka itong resignation o napuwersa lang to kay dunay outside force pagpugos kaniya? Nakibaw ka namin sa Arizona? Pope Benedict. So, Pressure ba to siya? na-pressure to. Economic force na ay control. Labaw sa tanan, dakong posibilidad nga apil na to sa program sa Illuminati nga pugson siya pag-abot sa COVID kay giprogram na ang COVID. Nining putuha, dili siya makasugakon. So, dunay gihimo bang puppet, gihimo bang instrumento sa Papa na wa mo apil ang Santo Papa, si Pope Benedict, na kini karon nadaman. So, meaning putuha karon, granting okay siya ang legitimate nga Santo Papa. Ikaduhang puntos mao. Ikaduhang requirement para infallibility. Kinahanglan nga ang maong Santo Papa nag-implement sa church teachings. So, in other words, ang Santo Papa ga-implementar ka sa teachings of Christ, teachings of the church. Ang pangutana, kini karon nga gi waldas-waldas, kini karon nga gi balitok, kini karon nga gituis, kini karon nga gi murder pag-ayo ang teaching of the church. Klaro og tin-aw ka na sa paragraph 2333 nga ang laki is laki, ang baji is babae. So dili pwede nagubon ang lawas, dili pwede nga gubon. Unya karon giuyunan man ni Pope Francis. In other words, si Pope Francis has gravely violated the teachings of the church. Teachings of the church. Gawas pa niya na. Naami sa kining 1 Corinto chapter 3 verse 17 nga nagaingon si San Pablo nga ayaw ang lawas sa tao kay mao templo sa Espiritu Santo. Mutan ako. Ikaw karon imong